hindi naging madali yung journey ko from doon sa 30 square meters na gym napunta dito sa kauna-unahan natin Gym Republic na 1,200 square meters. Mas lalo magiging imposible para sa isang karaniwang Pilipino na makapagtayo ng gym kung ganito kaagad yung ita-target mo na goal. Kahit ganon kaliit yung gym ko noon, sobrang proud na ako. Iba yung pride na nakapagsimula ako, yung first step ko, isang maliit na gym. So marami pong nagko-comment pagdating dun sa Gym na Republic natin sa Cavite City at sa Tarlac. So maraming naiinggit, maraming gusto na magkaroon ng balang araw. Tama yun tama yung mindset na yun na ipoprogram mo yung sarili mo. Pero ang napansin ko, maraming humahanga doon sa narating ko, paano lumaki tong Gym Republic, Cavite City at saka Tarlac. Pero sigurado ako na walang gustong gumaya o umanga kung paano ko naman na-achieve to. Kasi ganito yun Hindi kasi hindi naging madali yung journey ko from doon sa 30 square meters na gym napunta dito sa kauna-unahan natin Gym Republic na 1,200 square meters. Ang punto ko, doon sa 1,200 square meters, maraming humahanga, maraming nagbibigay ng papuri. Pero hindi lahat willing or gayahin yung kung paano tayo nagsimula kasi napakahirap. Kaya ako sinasabi to kasi pag minsan na-overwhelm yung mga nanonood sa atin na nakikita tong malaking gym na to. So ang gusto na kaagad nila mindset, okay, gusto ko na kaagad makapagpatayo niyan, sir. Isang warehouse gym na kaagad. Walang masama, okay yon. Pero based sa sarili ko experience, mas maganda kasi doon ka magsimula sa maliit. Kasi tignan mo, hindi lahat may capacity na makapagtayo ng ganito kalaking gym, di ba? So ngayon, mas lalo magiging imposible para sa isang karaniwang Pilipino na makapagtayo ng gym kung ganito kaagad yung ita-target mo na goal. Okay? So bakit hindi kapatid na ang simula mo kagaya ng pagsisimula ko? Nagsimula ako sa garahe namin. Nagsimula ako sa 30 square meters na gym. Yan, makikita nyo yung sa video yung sinasabi ko na yun. Napakaliit na gym. Actually, kahit ganon kaliit yung gym ko noon, sobrang proud na ako. So yun ang gusto kong ma-relate sa inyo na kahit na nagsimula lang ako sa maliit na gym, na nakaka-proud siya. So okay, malaki tong gym. Pero iba yung pride na nakapagsimula ako, yung first step ko, isang maliit na gym. Honestly, masaya talaga ako nung panahon na yun kasi sobrang achievement talaga yung yung para sa akin. So yun ang gusto kong ma-share sa inyo. Hindi porket nagsimula tayo sa maliit, nagsimula tayo sa bahay natin, is parang nakaka-boring naman yun kasi makita mo, ang laki-laki nung kay Sir RP Ito yung sabi ko, maaring na-inspire ko kayo dito sa malaking gym. Pero, sabi ko sa inyo, baka mas ma-inspire ko kayo pagka naipaliwanag ko sa inyo na nagsimula ako sa maliit na gym bago ko narating tong status na to. Sa buhay kasi ganun Pagminsan kinaiingitan natin or hinahangaan natin yung mga tao na nakapag-achieve. Pero ang hindi natin kayang hangaan o hindi natin kayang tularan is yung papaano sila nakarating doon. Napakahirap talaga. Honestly, maaaring magaganda yung sinasabi ko about sa gym business. Kasi yung sinishare ko sa inyo is yung mga success stories ko. At sinishare ko rin sa inyo yung mga failures ko. Pero ngayon, yung maganda nito kasi, kung nanonood ka ngayon at natututo ka sa mga values na sinishare ko, is hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan pagdaanan yung mga pagkakamali ko. Kasi kung nanonood ka rito, maiko-correct mo na yun Maitatama mo na yun, hindi mo na dadaanan yun. Tapos pangalawa, mas mabilis ngayon yung progreso mo. Bakit? Kasi ngayon, hindi mo na gagawin yung mga pagkakamali ko, magagawa mo pa yung mga tama na nagawa ko. So mas mabilis ngayon yung pag-asenso mo pagdating sa gym business. Wait, kasi sinasabi nila, kasi sales talk ako, marketing strategy. Honestly, never ako magsabi sa mga videos ko na bumili ka ng gym equipment sa akin. So tong video ko na to is para sa lahat. So kung gusto mong bumili ng imported gym equipment, okay yun. Kung gusto mong bumili ng mga gym equipment sa ibang fabricator, okay din yun. Ngayon, pinapaliwanag ko lang sa inyo na lahat kami is may kanya-kanya kami mga presyo. Okay, may mura, may mahal. Pero bukod doon sa presyo kasi,
dapat tinitignan nyo rin yung value. Ano yung value ng pera mo? Kasi yung pera mo, ito yung ibinabayad mo. Yung value, ano yung makukuha mo? So ngayon, imported or ibang fabricator, pagbayad mo sa kanila, makukuha mo yung mga gym equipment. Pero ano pa, bukod doon ang makukuha mo. So dito sa Gym Depot, pinapaliwanag ko sa inyo. Kaya ka nanonood ngayon dito, ito yung nakukuha mong value. So ngayon, aside from getting yung quality gym equipment, ang makukuha mo sa amin is itong mga pinapanood mo nito. Yung mga content natin na sinishare natin, hindi tayo madamot sa mga experiences natin, sa mga lessons learned doon sa gym business. So yun yung value na nakukuha nyo sa Gym Depot na wala sa ibang fabricator or sa mga importer. Kasi yung iba, ang goal nila is magbenta. Hindi ganun yung sa amin. Hindi ko goal magbenta kasi never kayo makakakita sa mga videos ko na nagsabi ako na bumili ka sa akin. Ang gusto ko lang ipa-realize doon sa mga nanonood sa atin is hindi yung ano yung kagandahan ng gym equipment ko. Kasi halos lahat yan, pare-pareho naman kami quality gym equipment. Ang pinare-realize ko sa inyo ngayon is ano ang makukuha mo just in case na magtatayo ka ng gym business. So yung end product, kaya makikita mo na yung content natin is not about gym equipment itself. Na okay, ito yung gym equipment, ito pang legs, ito pang back. Hindi laging ganun eh. Tinuturo ko sa inyo, ano yung end product, bakit ka ba nagnegosyo ng gym business. So, kanya-kanya tayong reason, pero isa sa mga reasons natin, bakit tayo nagtatayo ng gym business is para kumita. So yun yung ipinapaliwanag ko sa inyo, yung end product, sa papaano ka kikita sa gym business mo. So kaya makikita nyo, sabi kasi ng mga nagko-comment na, sales talk. Hindi eh. Kasi sabi ko, never ako nagsabi sa akin ka bumili. Pwede kang bumili doon sa imported gym equipment, pwede kang bumili sa ibang fabricator, walang problema yon kasi ang pinopromote natin dito is gym business. So mabalik tayo doon sa sinasabi ko. Again, huwag kayong matakot na magsimula ng maliit. Kasi hindi to mapupunta sa akin, hindi magiging ganito kung di ako nag-start sa maliit. Pero ngayon, na nanonood ka dito sa videos ko, baka nasa tamang direksyon ka na kapatid. Kasi alam mo kung bakit? Kasi kung hindi ka pa nakakapagsimula doon sa gusto mong dream business, dream gym business, baka ito na yung solusyon, baka ito na yung tamang step. Kasi ang mangyayari dyan, dahil pinapanood mo ako ngayon, naiinganyo kita ngayon. Kunyari, isa ka sa mga kapatid natin na OFW na nasa ibang bansa na nag-iisip kung paano kikita ng pera, pandagdag sa panggastos sa pamilya or paano siya uuwi, mag-for good sa Pilipinas or doon sa mga nanonood sa akin na magre-retire or sa mga nanonood sa atin ng mga bata na gustong magsimula ng sarili nilang business, baka ito na yung first step na magsimula tayo, ma-convince ko kayo magsimula sa gym business. Tapos maipakita ko sa inyo yung direksyon kung paano tayo magsisimula sa isang maliit na gym business. And later on, lalaki na katulad nito. Ako po si RP, na Gym Depot. Maraming salamat po.